Oh my gosh, the king of the mountain mga kaibigan, Ismael Grospe. Ayan. Oo, king of the mountain yan. Kumalas yung kadena. Oo, kumalas ba? Kumalas kanina yan. Hindi pumasok yung cambio. Oo, ngayon, napilit pa rin. Oo, na-manage pa rin, no? Hindi kumagat, in other words, yung kanyang Nalagay, papaba na lahat. Oo, okay. So wala nang problema dito. Is kumbaga, medyo hindi po maganda yung kalsada dito. Talagang eroded po mga kaibigan. Magugulat po, bulaga dito pagdating dito. Nakuha mo nga yung KOM pero tanggal naman ang gulong mo dito. Ito pababa na, off to Ilocos Norte na tayo to ito plummeting. The two Nueva Ecija riders plummeting right now. Ang ganda po ng laban. So ito naman mga kaibigan, bababa na po tayo en route to Ilocos Norte, no? So very notorious po ang downhill dito. Very notorious, for your information. Very notorious. Ang hirap po i-cover kung titignan nyo, no? Talagang tiis-tiis lang para kahit papano ay maipataas natin ang cycling coverage. We're trying to set the bar high para sa ganito mga coverages, ano? Like what we did in the past, na maibigay sa mga cycling fans kung ano ang excitement and thrilling experience manood ng Dwayne Entertainment cycling coverage. This is Dwayne Padua mga kaibigan, covering this will be a summer spectacle in Magsingal and Ilocos Sur. Ito po ang Magsingal Bulagao 360 Tri-Boundary Challenge. Right now nasa harapan po Marcelo or Ismael Grospe and John Patrick Pagkaluna. 57 kilometers, plummeting at 57 kilometers to 62 kilometers like hell at this juncture. Tinggalan po, mataas na po ang init ngayon. At kung titingnan nyo po, mainit pero 29 degrees lang, ano? At negative 14 po yung pababa na yon. Nag-average po right now talagang nagiging negative 8 na lang, nagiging nagle-level up na lang at undulating right now. 3 hours and 13 or roughly 3 hours and 16 minutes into the competition, ano? 3 hours na sila nagta-travel, ano? And about kung titingnan natin ay hello, about 90 minus 13, about 77 kilometers na lang po. 77 kilometers. So talaga pong walang signal dito sa part na to. Congratulations Ismael Grospe. Talagang pinakita niya lang na he knows his onions. A tough act to follow, no? Etong si Ismael Grospe, grabe. Doon nagkaroon siya ng halos magkasabit-sabit ang kanyang kadena, no? Para mag-adjust ng gear ay na-manage pa rin niya completely. At decisively itong KOM challenge na yun, ha? Situated at 15%. Wala pa rin po tayong signal. And ito mga to, parang feels like racing against time itong dalawang to. At nakita naman natin yung medyo madulas sa bawat gilid ng kalsada, no? Parang powdery sa bawat gilid ng kalsada.
mamaya po tayo babalik ng live kung sakali. At napatunayan din natin na talagang Nuevo Ecijano riders ay nag-excel sa cycling, ano? Even during Tour of Luzon, Marlboro, Ronda Pilipinas, and other big races in the Philippines. Ito po mga Nuevo Ecijano riders from different teams, Victoria Sports Pro Cycling and 7-Eleven, Ismael Grospe and John Patrick Pagtalunan. Sila po ang nasa harapan natin ngayon. At buti na lang po ay we're lucky and fortunate to be with the King of the North, Ironman champion 2019, itong si Mark Froila. Tama ba, sir? Mark Froila, no? Floria. Mark Floria, kasama natin. He is the King of the North, Ironman 2019 champion. Titingnan din dito what makes this particular race route special, ano? At we're still thrilled sa mga iba pa natin makikita dito. At even to mga ibang riders naman dito, no? Ay first time dito sa ruta na to. So dire-diretso lang po tayo. They're plummeting at 44. Ismael Grospe, dead serious, hunker down in a time trial mode, tucked in. Itong si itong elongated rider ng Victoria Sports Cycling. At nakita natin may almost tutumba ng poste dito along this stretch, ano? Ayan po yung dadaanan nila, oh. Grabe. Ito po mga kaibigan, dire-diretso lang tayo sa ating coverage ng Magsingal Bulacau 360 Tri-Boundary Challenge. At kitang-kita nyo naman po Ismael Grospe taking the reins, towing John Patrick Pagtalunan dito sa first pack. Ito po ang lead pack ngayon. Nagpakitang gilas at nagparamdam na si Ismael Grospe. At talagang kung hindi ka malakas ang loob dito at hindi ka so merong dumidikit po from Go for Gold, ano? May dumidikit from Go for Gold. Most probably ito si Ronnie Lankita, if not Jericho Lucero, looming over these two riders. Lead pack from Nueva Ecija. Itong dalawang ito, but from different teams, ano? So titingnan pa rin natin, ano, kung hanggang saan ang tapang ni Ismael Grospe. Pero mukhang unlimited ang tapang ni Ismael Grospe. Kumikembot pa, nagpapahinga at nag-i-stretch while plummeting at 50 to 60 kilometers per hour. 54 kilometers ngayon. Nag-slow down and then continues to dominate this race, itong dalawa na to. At meron tayong solo chaser sa likod, most probably si Jericho Lucero or si Ronnie Lankita, kasi sila naman po yung pinaka-immediate chasers kanina, who were also part of the first group or lead pack. Masyadong notorious po ang downhill dito. At kilala naman po ang mga Nuevo Ecijano sa pagiging daredevil, like their godfather, etong si Plácido Valdez.
who can pull off about 118 kilometers dito sa uphill. So nandito Jericho Lucero po mga kaibigan. Jericho Lucero ngayon naging Jericho Lucero mga kaibigan, nakabuntot na sa dalawa, part of the break. Doon tayo sa mas parang gusto ko mag-CR CR kaya muna ako dito. Ito po mga kaibigan, may X na si John Patrick Pagtalunan po ang nangunguna ngayon among the three dito sa lead pack. At nakasubaybay lang naman itong si itong dalawa, no? Si Jericho Lucero at Ismael Grospe. Sir, paki-ano nga na konti. Continue mo lang yan. Tutok mo lang sa kanila, dyan sa likod. We won the Pilipinas 2020. Bunganga, po si Dwayne Badwa.